Opo. 2 minutes introduction. Magandang hapon sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa masulok ng mundo. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. At ako po ay 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang, at nandito ako ngayon. In fact, mayroon akong live show ngayon, nagpaalam mo na ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5, naka-feed ko kami ngayon sa show, at yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam mo na ako, sigurado nagsisigawan ngayon doon yun, at wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang repreparay muna, walang putukan, at walang wheel of fortune. Pero, may mas malaking hangarin, at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at 2 minutes, siguro mas maganda makatanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Ito po mag-react muna ako bago natin pakinggan yung tanong. Alam ko dito si Kuya Will matagal na yung sinasabi, hindi siya hahabol, no? Hindi po siya hahabol kasi nga ayaw niyang pasukin ang politika. Dito mo ako napabilib, Kuya Will, dahil naramdaman mo na kailangan ng ating gobyerno, mga katulad ninyong dalawa ni Atty. Vic Rodriguez. Masayang-masaya po tayo dito sa channel natin ngayon dahil alam natin, meron tayong mga pambato dyan sa Senado. Huwag na po natin palalampasin ito dahil kung magkakaroon po tayo na maraming magbabantay sa ating kaban at maraming magbabantay sa ating, yan, mayaman na po yan, hindi na magnanakaw yan, ang baluslos. Kailangan po nating ilagay ang mga ganyang tao dyan sa Senado, dyan sa gobyerno. Itong gobyerno natin ito, wala na po, wala nang oposisyon, ito na, paparating na. Tambaluslos, Gimbo, Abante, umatras ka na, naku po. Ito po, pakinggan muna natin ha, excited talaga po ako kasi dito meron tayong laban sa mga senador na tumatakbo dyan na wala naman talagang nagawa, matagal nang walang nagawa. Unang tanong, kanino magaling? Tagalog na lang para mas maintindihan natin mga Maria kababayan. Fernandez from TV5. Ito Ben Tulfo, pag sinabing Tagalog hindi ko nag-i-English ka. Pahiram po ng mikropono. Gloria. Hi sir, good afternoon. Ria Fernandez, TV5. Ayaw Good niya, afternoon, sir. pumili na lang, huwag naman, sir. Sir, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Ano mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na mayroon kaming followers na 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ako magtrabaho, pero pag-galing February 11, mag-stop na, and that will start the campaign. So you know, and then, pag nanalo, pagpalangin, at pag pinagalob ng Diyos na ako yung makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ako ba'y babalik like the Senator Tito Soto na may Itbulaga pa rin. Yun lang. Okay, go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikita tatakbo kayo. Nararamdaman ko po kay Kuya Will, alam niyo po kung ano nararamdaman ko. Puno ng motivasyon, puno ng galit sa kanyang dibdib sa mga nangyayari dito sa gobyerno natin. Pakiramdam ko po talagang naramdaman niya na kailangan siya ng mga tao. Hindi lang siya sa Wawawi, kundi ang buong Pilipinas. Kailangan po niya ng platform. At yung Wawawi, kulang po yan. Kulang ang platform na yan para makapaglingkod ka sa sambayan ng Pilipino, Kuya Will. Dito, dyan sa Senado, dyan mo yung pakita ang gilas mo. Kahit bantayan mo yung mga magnanakaw dyan. Ikaw nga, namimigay ka na eh. Hindi ka na magnanakaw.
Ang kailangan po ng mga katulad ni na Kuya Will saka ni Atty. Vic Rodriguez dyan sa Kamara. Hindi ko alam kung si Atty. Trixie na gano'n nag-file ng candidacy, sayang naman. Tsaka si Atty. Sal Panelo, sayang din kung hindi sila nag-file ng candidacy. Ay sigurado susuportahan natin ang mga yan. Ito po, tuloy. Sa sabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, away. Away ng awayan. Mga itokado, ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa. Kami may magagandang kapuso-puso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa. Marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago pa. Nararamdaman ko na po si Tambaluslos, tsaka si Marcos Jr. Ako po, baka wala na siyang matirang senado dyan sa Senado. Kasi parang yung mga nasa slide niya, parang mga kurong-kurong eh. Tingnan nyo, kurong-kurong. Si Manny Pacquiao. Di ba? Merong ano yan eh, meron namang statement yan eh. Talaga eh, tingnan mo si Pampilo Lacson, di ba? Ewan ko, itong si Amy Marcos nagpapanggap na kunyari independent yan. Si Amy Marcos, umaalingasaw ka na, Amy Marcos. Sorry ma, pero hindi na namin maatin yung daladala mo. Yung bagahing daladala mo, Madam Amy Marcos, kaya tumagod-agod ka na ng konti. I think, yun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinaka-malaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years, na ako'y nasa daily show, lagi ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Yung bili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, pang-matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years ng mga ating mga kababayan. For 21 years, yung mga nagbubulong sa akin na ganyan, hindi naman ho na bagong buhay eh. Sa mga madami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng tungkol sa batas ng mga kung saan-saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahirap? Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan, yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi nga nareklamo nating kababayan. Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Alam niyo po, nararamdaman ni Kuya Will eh. Pero yung mga sinasabi niya, nasa ano lang yan, nasa surface lang yan. Nasa surface lang yan. Pero meron pong malalim yan na napag-uusapan na sa grupo ni Tatay Digong yan. Meron ng mas malalim dyan. Kaya itong si Tambaluslos, si Marcos Jr., kinakabahan na yan. Pag nawala sa kanila ang Senado, Tapos dito sa Kongreso ngayon, sa Kongreso ang usapan dahil wala nang oposisyon dyan. Yung oposisyon, tatlo, kunyari lang yon. Dito sa Kongreso, tingnan natin. Kasi kapag nakikita nila lang gumuguho na si Marcos Jr., katulad ni Rep. Estrada nung panahon niya, nakita nilang gumuguho na ang kanilang Diyos, babagsak na, talsikan ng mga yan, baligtaran ng mga yan. Tingnan mo si tingnan mo si Carlos Nograles. Di ba tauhan niya ng Pangulong Duterte? Anong ginawa niya ngayon? Kinakalaban niya. Uy, Carlos, naku po, kailangan medyo meron tayong konting delikadesa kahit naman sabihin natin politika-politika yan. Ang baho ng ginagawa niya, mga Nograles. Umaaling-asaw kayo dyan sa Davao. Alam po ninyo, mga Dabaoen nyo, tingin nila sa inyo, taga Davao. Ito po. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, pagalingan, hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Yun. Dapat
busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Bravo. Lalo-lalo ng mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Okay, thank you po. Mga mabibigat na mga mabibigat na salita parang naririnig ko sa kanya ang Pangulo Duterte. Ako po, siya yata ang magiging Duterte dyan sa Senado. Okay, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, two questions now, sir. Sir, you've been on top of the surveys, or if not, pasok po sa winning circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin? Especially you're running as an independent. Well, itong tao na to, kala mo ano no? Panalo na yan, ako po. Palagay ko si Willie independent, tsaka si Marcoleta independent. Dalawang yan mananalo yan. Hindi ako magpiling mag-desisyon yan. I cannot assess dahil yung publiko yan, yung mga tao. Mararamdaman mo lang. Saka, I also have my decision. Kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this privilege na maging senador. I can just come back in my show. Pwede naman gano'n eh. Ang hangaran ka naman dito eh. Yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan. Makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala nga pambili ng pagkain eh. Wala nga, tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ng awayan. Yung bang nakikita pa na, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip na rin, kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay ang pamilya. Hindi naman nila mapapansin lahat yan. Sa aking pag-analam, sa research, 94.7% mahirap sa ating bansa. Sir, you mentioned you want to file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the poor po? Well, unang-una, yung gusto ko yung kay Senator Angara, yung sa senior, no? Kasi yung 20% parang kulang yan eh. Kasi every year tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, pwede kong papalarin, pagkakaroon ng Diyos na manalo ko, maupo ako sa Senado, ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap, para ka bibili ng gamot. Parang tumatagal ng buhay na mahirap, walang pamiling gamot. I think yan ang isang bill. And then sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin eh, kabataan eh. Dapat yung mga eskwela wala ng bayan, libre-libro. Di ba? Yan ang mga sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila. Kung talaga magsisibisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan eh. Hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagbukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. One last quick question. 1 minute and 45. Asan yung microphone? Chair yan. Sir, magandang araw. Opo, Sharian Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, pala rin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipagdebate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako kakarap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin ito. Ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin? Para naman guminawa ang buhay natin mga kababayan mahirap. So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangan ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging public servant. Lahat mapag-uusapan eh. Lahat pwede mong pag-uusapan. My colleagues, pwede mo natin gawin to. May mga lugar tayo naghihirap. Nababasin ko sa bagyo. Kung may bagyo, lagi may problema. Tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat na sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, pinupuntahan ko din yan.
na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time is up? Yes po. Parang walang pinakamabilisan. Ay, Hindi naman, okay? yan lang po. Okay na. Thank you, sir. Okay, but anyway, maraming salamat. Chairman, maraming salamat kasi tinala ko si Chairman yung mga rules. So, pwede ba ako mag-show hanggang February 10. That's the last day. Maraming salamat at mabuhay. Sana ang pagkasensya ng bayan, pagmamahalan. Maraming sir, photo opo sa gitna. Yan, naku po. Tambalos-los, Marcos Jr., naku po, yung mga senatorial slave ninyo, maraming, baka mananalo lang sa mga senatorial ng Marcos Jr. yung tinatawag nilang alyansa. Ang palagay kong mananalo lang dyan, sino? Wala. Wala po tayong dapat iboboto sa 12 yun. Dito tayo. Ayan, bumuo tayo ng 12. Yan, si ano naman, ito, malupit din to si Attorney Vic Rodriguez, pakinggan po natin, idolo. Magandang araw po sa ating lahat. Sa aking paghain ng aking kandidatura ay formal at opisyal na ho akong aplikante ninyo sa pagkasenador. Yan, good. At sa gitna ng tila nakabibinging katahimikan at pagkonsinti sa kaliwat kanang korupsyon at higit pang korupsyon, kagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Kung kaya nadinig ko at tumugon ako sa pag-iusap ng ating mga overseas Filipino workers at tumugon ako sa hamon ng hakbang ng maisog na pamunuan ang tunay na oposisyon. Ako ay naghain bilang isang independent candidate bilang pagkilala at pagsagisag na ang tanging partido. Parang nakakalata po ako dito Marcoleta, independent. Attorney Vic, independent. Kuya Will, independent. Baka ang pangalan po ng partido ni Pangulong Duterte, PDP Laban, independent. O kaya, independent PDP Laban. Tuloy, patalastas lang yun, Attorney Vic. Tuloy ka. Ay ang Republika ng Pilipinas at ang aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Ipagpapatuloy ko ang mga advokasya ng hakbang ng maisog, calling for transparency, accountability, peace and security in governance. Yan ang dalawang yan dapat ang ating inuklok. Marcoleta, Vic Rodriguez, tsaka ito, Robin Padilla, tsaka anak ko, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Marcoleta, Vic Rodriguez, si Kuya Will, sino pa ba? Si Jimmy Bondoc, nakalimutan ko yung iba Dapat si Atty. Salpanelo, tumakbo si Atty. Salpanelo, dapat nating ilagay dyan sa Senado, may utak, may paninindigan, hindi may uod sa utak. Grabe. Ay pagod na sa korupsyon, sa droga, at marami pang korupsyon. Kaya't halina, samahan po niyo ko tungo sa good governance and war on corruption. Let us not give up on our nation. Let us not give up on the Filipino people. Let's not give up on our fight against corruption. Thank you very much. Thank you, sir. Are there questions from the media? Yeah, go ahead. Inquiry.net, John. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, earlier I picked up you said that you represent the real opposition The real ang tunay na oposisyon. as a Ang tunay na oposisyon, yan. Kasi ito, kumalas yan kumalas. Kasi ang sigmura niyan, hindi katulad ng sigmura ni Lisa Araneta, ni Tambaluslos, saka ni Marcos Jr. Nagkamali yan, akala niya yung sigmura ng mga yun, talaga yung sigmura ni
wala akong makitang magbubuting sikmura sa kanila eh. So akala niya, siguro, dahil lang si Madam Inday Sara, maganda gagawin ni Marcos Jr. Pero hindi eh. O yan na mga kababayan. Nandiyan na sa harapan natin ang solusyon para magkaroon ng dynamics dyan sa Senado at sa gobyerno. Huwag natin pakawalan. Pasok. Post to whom po, sir? Dahil wala na oposisyon. Maraming nagpo-post during na oposisyon and wala naman tunay na oposisyon. What about, sir, yung mga sa Liberal Party, sir? Do you consider them opposition or not? Do you? No, sir, In what about you, in sir? our present day and setting, do you consider anyone an opposition now? Thank you, sir. Okay. Suplak yung reporter. Do you? Merong oposisyon? Sa tingin mo may oposisyon? So magsalita ka. Paano magkakaroon ng oposisyon? Busog na busog sila lahat. Ako po. Busog na busog po yung mga baboy dahil ang binibigay pork barrel. Batatin mo, isang simpleng Benny Abante tsaka isang nagtatricycle Estela Kimbo. Naku po, mamahaling mga gamit ang mga inayo. Bakit itong mga mamamayang Pilipino nagugutom? Ayan na, solusyon. Si Attorney Vic Rodriguez. Sandra Aguinaldo, GMA 7. Hi, attorney. Ako. Thanks, Sandra. Ngayon po na sabi nyo nga, parang kayo yung magre-represent na real opposition. Meron po ba kayong nasaksihan while you were in Malacanang na katiwalian? Ayon nga po sa sinabi nyo na yung advocacy nyo to fight corruption. And willing po ba kayo na isiwalat yon sa publiko? You covered us during the campaign, Sandra, and I think in the earlier part of my stint in the cabinet as the executive secretary, and probably by now most of you, if not all of you, know the reason why I have to leave the cabinet. Dahil sabi ko nga doon sa bayan ko sa interview before, ang direksyon namin simula ng aking sinamahan kumpanyang huli ay patungo sa good governance at to temper the greed and to temper the corruption. At nakita ko na kabaligtaran yung aking na-witness, Sandra napakaraming counterflow at iba yung direksyon nila. Ayaw nila nung to temper the greed, to temper the corruption. At the second question, please. Yeah, di ba? Sino po? Wala pa pong tanong? Yeah, Sherian Torres, ABS-CBN. Good afternoon, sir. Hi. Attorney Vic, para lang ma-disabuse yung mind ng mga nakakita. Can you explain to us yung close fist post nyo kanina while you were presenting? Kasi that's very identifiable to the former president. Yeah, because we share the same position when it comes to the opposing the attempt to amend, revise our Constitution. And as you know, magkasama kami ni Pangulong Duterte sa hakbang ng maisog at ang aming isinusulong ay ang isang gobyernong may transparency, accountability, peace and security. And just before I go here, I was endorsed by President Duterte as among his candidates, but I'm not running under PDP. Okay. So it's a personal endorsement of the former president? Well, I guess so, yeah. It's a personal endorsement by President Duterte, and I do not know what lies ahead. Probably I'm open to being adopted by any political party. Sir, just one last. If and when it happens, you will be elected as a senator. What role are you going to play, or what role are you going to adopt inside the chamber? Will you be part of the so-called opposition? Are you going to expose what you've seen when you were still inside the cabinet? Not only what I've seen when I was inside the cabinet, but I think the more important thing that we should all oppose, whether elected or not, whether ordinary Filipino, sige sa tingin ko, dito magkakasundo tayong lahat, yung talamak na korupsyon, at talamak na korupsyon, at higit pang talamak na korupsyon. And when I will be blessed by the mandate of the Filipino people, this is the role that I'll be playing. And if I have a way
if I can make enough alliances, will do away with resolution number 1 authorizing liquidation by certification. And would that be, is it also safe to say that if you are going to be allied with, for example, with the majority bloc, you will try to get the Senate Blue Ribbon Committee? I will never be allied with the majority bloc. I am running because I took up the challenge to lead the real opposition. Yun! Majority block po, yun po yung, alam niyo na, kaalyado po ng gobyernong Marcos Jr. Kaya dapat, kung ikaw ay talagang real opposition, o tingnan mo si Congressman Marcoleta, nag-independent din yan, ayaw niyang makipag-associate sa mga buhaya. Are there any more questions?